Gabing-gabi na halos patay na ang Maynila. Tahimik ang mga kalsada at ang mga ilaw ng LRT ay kumikislap lang sa dilim. Isang lalaking nagngangalang Marco ang sumakay sa huling biyahe ng tren. Pagod siya sa trabaho, gusto na lang niyang makauwi at makatulog. Sa loob ng bagon, 3 lang silang pasahero, isang matandang lalaki, isang estudyante at isang babae. Nakaupo sa dulo, nakaputing bestida at nakayuko. Tahimik, walang nagsasalita. Tanging tunog ng tren at kaluskos ng hangin ang maririnig. Pagdating sa susunod na istasyon, bumaba ang matanda. Kasunod ang estudyante, naiwan si Marco. At ang babae, biglang nag-flicker ang ilaw ng tren. Blink, blink. Sa bawat pagpatay sindi ng ilaw, napansin ni Marco, lumalapit ang babae. Hanggang sa nasa harap na niya, hindi ito gumagalaw. Pero ramdam niya, may mali. Dahan-dahan niyang tinaas ang tingin. At nanlaki ang mata niya. Wala itong paa. Lumulutang lang sa sahig ng tren. "Miss, okay ka lang?" Nanginginig na tanong ni Marco. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, ang buhok nito bumuka. At sa likod ng buhok, lumitaw ang itim na mata, walang puti at ngiting puno ng dugo. "Ako, okay lang." Mahina pero malamig ang boses ng babae. "Pero ikaw, bakit nandito ka pa? Dapat bumaba ka." Nasa Vito Cruz. Pagkasabi niya noon, biglang namatay ang ilaw. Ay Tim. Tahimik. Tanging tunog ng hangin ang maririnig. Pagbalik ng ilaw, wala na ang babae. Pero may dugo sa upuan at 5 piso na pamasahe na basa sa dugo. Pagdating ng tren sa istasyon, mabilis na bumaba. Si Marco hingal pawis takot. Nilapitan siya ng guard. "Sir, bakit po kayo nandyan?" "Wala na pong biyahe dapat. Sarado na po ang LRT. Simula pa 2 oras na nakalipas." Napatigil si Marco. "Pero, may babae sa loob. Nakaputi." Tahimik lang ang guard. "Sir," sabi niya, "si Althea ba yan?" "Yung estudyanteng namatay sa Reels noong 2003. Lumunok si Marco. "O, paano mo alam?" Tumingin lang ang guard sa tren, malamig ang tinig. "Sir, tuwing huling biyahe, lagi siyang sumasakay. Hinahanap daw niya kung sino ang huling nakasama niya bago siya namatay. At kung minsan, sa salamin ng LRT kapag dumadaan sa tunnel, may makikita kang babaeng nakaputi. Nakatingin lang sa'yo tahimik, hinihintay kang sumakay muli."